Frank at Mary ay lubhang nag-aalala kay Emma na hindi dahil mahirap siyang pakisamahan, sa katunayan, palakaibigan at magalang siya. Sa maraming paraan, siya ang ideal na teenager. Magaling sa paaralan, may mga alok na scholarship, aktibo sa youth ministry at nagvo-volunteer pa. Sa malayo, mukhang maayos ang lahat. Pero alam nila Frank at Mary na hindi ito totoo. Okay? So siya ay isang ah, nag-ano lang, nagkukunwari. Okay? Ah, mas dumadami ang oras ni Emma sa Facebook, Instagram at Twitter. Nahuhumaling siya sa buhay ng mga pop star at batang artista. Araw-araw ay binabasa niya ang mga chismis at walang kwentang balita. Obsessed din siya sa fashion, sa itsura niya, at sa reaksyon ng mga tao sa kanya. Hindi niya matiis na walang boyfriend at nagsimula ng manamit ng mas mapang-akit. Hindi niya tinatanggihan ang pananampalataya, pero unti-unting itong nawawala sa kanyang puso. Araw-araw siyang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ng kultura o ng culture. Hindi lang niya alam na iyon ay pagsamba. Nakita ng kanyang magulang na unti-unti siyang nahuhulog, ngunit wala ni isang patakaran ang nakapagpaligtas sa kanya. Kapag kinakausap nila siya, sinasabi lang ni Emma na sila ay old-fashioned at dapat mag-relax dahil ayos lang siya. Pero malinaw na siya ay nabibihag na ng mundo. Okay? Naka-timer siguro. Okay. Number 4, si Rob. Okay, the quiet teen wrestling with identity. Ito yung pang-apat na example ito yung apat na na example ni Paul David Tripp. Sabi niya, tahimik na bata si Rob, madalas siyang mag-isa at tila hindi naman niya ito alintana. Mahilig siyang mag-skateboard ngunit hindi interesado sa mga organisadong sports. Hindi siya mahirap alagaan, maliban sa napakahirap siyang magbukas ng damdamin. Habang tumatanda, pakiramdam ng kanyang mga magulang ay lalo niyang hindi siya kilala. Sa kanyang senior year, naging napakalapit niya sa isang kaibigan sa paralan. Lagi silang magkasama sa bahay at sa labas, hindi na bago na hindi na bago na magpalitan sila ng pagtulog sa bahay ng isa't isa. Ilang linggo lang napapansin ng ina ni Rob na may mali. Hindi siya mukhang siya. Kapag tinatanong, sinasabi niyang ayos lang siya. Isang gabi nang wala na ang ama, kinorner siya ng ina at pinilit siyang magsabi ng totoo. Sa wakas, sa gitna ng emosyon, sinabi ni Rob, in love ako. Sinabi ng ina na hindi niya kailangan mahiya. Pero sagot ni Rob, in love ako kay Nate. At idinugtong niya, Ma'am, bakla ako. Alam kong kapag sinabi ko to, kamumuhian ninyo ako. Pero totoo ito at walang sino man ang makakapagpabago nito. Pagkasabi nito, umalis siya ng galit. Bagamat ipinahayag ng mga magulang na mahal niya siya anuman ang mangyari, agad silang gumawa ng bagong set ng mahihigpit na patakaran. Kinuha ang susi ng kotse, ipinagbawal si Nate, naglagay ng content limiter sa computer, pinabukas ang pinto ng kwarto at pinaaga ang curfew. Lalo naging malungkot at galit si Rob at patuloy pa rin silang nagkikita ni Nate sa kabila ng lahat. Sa mga kwento na ating nabasa, ating makikita ang katotohanan ng parenting at ng sitwasyon ng mga anak na madalas na ating nakikita. Hindi man ito ang sitwasyon ng inyong anak, for sure, ibang pagsubok din yung kanilang kinakaharap. So kung makikita po natin in those 4 stories, marami po talagang sitwasyon sa mga anak. Siguro kayo din, may masusulat din kayo patungkol sa inyong mga anak kung ano yung kanilang sitwasyon sa kanilang buhay. Siguro ang iba sa inyo, maaring may mga bagay na hindi nyo alam na sikreto ang inyong anak. Maaaring may mga bagay din kayo na alam patungkol sa inyong mga anak. Kaya nga importante, I tell you, ito napaka-importante nito, especially for those who are young na meron pang mga bata. You start to talk to your children. Okay, yung
ongoing communication with your children, being honest with them. Mahalaga na ginagawa ninyo yun. Okay? Kakamustahin sila, inaalam ninyo kung ano yung nararamdaman niya, ano yung kanyang, alam mo yun, ano yung kanyang iniisip sa mga bagay na ito. Okay. For sure, yung sa stories na ito, iba-iba stories ng ating mga anak. Kaya kung ako may maikikwento din ako kay James, may mga bagay din siya. Although pinakamaganda with James is wala siyang tinatago. As far as I can know. Okay, as far as I can know. He's always honest with me sa pananaw ko. Ah, dahil alam ko yung mga ibang bagay na dapat na pwede niyang itago na lang sa sarili niya, sinasabi niya. So alam ko yun bilang isang lalaki. So parang for me, in my own understanding, kung ako si James, hindi ko sasabihin yon pero sinasabi niya pa rin. So there are things na mahalaga na alam nyo, kilala ninyo ang inyong mga anak, ah, at mahalaga na makita natin yun. So dito, actually, sa iba't ibang kwento na ating makikita, meron tayo kaagad na mapapansin na ginagawa ng mga magulang na naririto. Okay? Meron silang parang inaasahang primary tool o kasangkapan na maaari daw sa kanilang pananaw na magdudulot ng pagbabago ng kanilang mga anak. Alam natin na kailangan nilang lumago, lalo na kung Christian, in a Christian setting, alam natin na kailangan lumago ng ating mga anak, kailangan nila na magbago at mahubog yung kanilang karakter, kaya natural lang na umasa tayo sa isang paraan o pamamaraan na tingin natin ay epektibo. Okay? So ito mahalaga ito na kailangan yung makita. Ano yung sa inyong pagpe-parenting, ano yung madalas na paulit-ulit ninyong ginagamit na tool o kasangkapan, okay, sa bawat sitwasyon, sa bawat anak, na tingin ninyo na ito ay may kapangyarihan na magbago sila? For sure, meron tayong tool eh. At pwede nyong isipin, iba-iba yung tool natin. Meron yung iba, katulad ng example na lang na binasa kanina, ano yung isang tool niya? Pagbibilang. 'Di ba? 1, 2. Ako I don't do counting. I don't do counting. Pagka sinabi kong don't do that at pagka sinabi kong I told you don't do that palo kaagad. Kasi doon nasanay si James. Para at least malaman niya, kaya nga lang kahit na alam niyang may palo, titingin pa rin yan. Gagawin ko pa rin yung gusto ko. Ganun talaga ang bata eh. Wala naman tayo mababago sa bata dahil kahit nung bata ako, ganun din naman ako eh. Sino sa inyong hindi ganun? 'Di ba? Sino sa inyo pinanganak, naging bata, hindi naging rebelde? Lahat tayo naging rebelde in a different way. 'Di ba? Iba-iba lang yung pagpapakita natin ng rebelliousness. Maaari na hindi niyo na lang din actually naalala dahil bata 'yon o kaya baka kinalimutan niyo na lang din talaga. Alam niyo 'yon? Ako marami kong instances na buhay pa rin sa isip ko, yung pagiging matigas ng ulo ko nung bata ako. Ewan ko sino sa inyo may nakakaalala pa? Curious lang ako, na nagrebelde kayo nung maliit kayo? Ayaw niyo, mga hindi ko alam kung meron ba kayong nagkaroon na ba kayo ng ano? For sure may maalala kayo kung maliban na lang mabait ka talagang bata, meron namang gano'ng bata ano? Siguro bigyan ko kayo ng isang example, si Brother Jerry San Gregorio. Kinukuwento ito ni Pastor Tito sa amin, siguro alam din ito. Si Brother Jerry daw yung isang bata na alam niya na bata lang, nakaupo lang daw palagi. Meron talagang mga gano'ng bata, okey? Yun yung mga rare, parang ano yun, collectibles. Parang collectibles yung mga gano'ng klaseng mga bata. Pero kung ating titignan, lahat po tayo talaga nagrebelde at, ah, dahil alam natin na ang bata ay rebellious, meron tayong kanya-kanyang pamaraan para ma-stop yung kanilang pagiging rebellious, okay? So meron tayong tool, okay, sa bawat sitwasyon, sa bawat anak na hindi natin alam. Pero ang problem, hindi ko na tatanungin kayo kung anong tool yung inyong ginagamit, na ang tingin natin ito yung tamang pamaraan para mabago yung ating mga anak. Sabi nga ni Paul David Tripp,
Kailangan tignan ko lang kung tama. Sabi ni Paul David Tripp, every parent puts their confidence in something. There is some tool that you will use again and again in the belief that it has the power to change your child. Meron kayong tool. Hindi ko alam kung ano yung tool. Pag-isipan nyo kung ano yung tool na yun. Pero kung hindi ito gospel, hindi ito word ni God, hindi ito scriptural truth, that is not actually biblical parenting in terms of application of change para doon sa bata. Okay. Ibabalance ko. Hindi ito na banggit ni Paul David Tripp. If we're going to put it in our context. Isang tool na minsan ang akala natin pamalo. Okay? Biblical ang rod. Di ba, mababasa natin yon. Do not spare the rod. Okay? So, minsan, ang problem sa maraming parents, akala nila rod, okay na magbabago yung bata. Pero hindi dapat na nakastop tayo with the rod. Yung application ng rod should always be accompanied with the gospel. So kung rod ka lang, walang gospel, walang correction, di ba nga, ilang beses ko nang tinuro sa inyo, ano yung difference ng rebuke tsaka ng correction? May nakakaalala? Sino sa inyong wala pang amnesia? Mahalaga yon. Anong difference ng rebuke tsaka ng correction? Maa-apply nyo ito palagi in terms of parenting, in terms of husband and wife fellowship, relationship. Difference, rebuke, correction. Ano yung rebuke muna? Rebuke. Ako, yung best ko na ituro na to Rebuke, sinasabi mo dun sa tao na kung ano yung kanyang ginawang kasalanan. Mali, kasalanan, o mga bagay na hindi tama. Nire-rebuke mo siya. Okay, kunyari daw, yung anak mo nag-lie. Sabihin mo sa kanya, rebuke is you're lying. That is sin. Sabi sa Bible, nakasalanan ang pagsisinungaling. At bakit kasalanan sa harapan ng Panginoong Diyos yung pagsisinungaling? Dahil, okay, nasa Word of God, maliban doon, paano kung hindi nyo maalala yung Bible verse? Okay, holy si God, ano pa? Pero ano yung relationship ng lying to God? Bakit ito something na something na parang kasalanan talaga sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Kasi ito magandang example ito dahil ang mga anak nagsisinungaling. Sino sa inyong anak na hindi nagsinungaling? O yan, kita mo, nagsinungaling na. Bakit kasalanan kay God yung lying? Because God is a God of truth. Napakahalaga noon. He is truth. He will never lie. So, ibig sabihin, pag nag-lie ka, it is contrary to God's perfect character. Kaya siya kasalanan. It's not that just God is holy, because God is a God of truth. Wala siyang lie. And that is an affront to Him. Parang sinasabi mo, hindi importante yung pagiging truthful mo. Gusto kong gawin yung gusto ko. Maglalay ako. Okay? So, even with the kids, kaya nga, sabi ko nga sa inyo isa sa importanteng bagay, and I pray, you learn about the character of God. Hindi lamang ito tandaan nyo itong mabuti. Hindi lang pagbibigay ng oras sa anak ang mahalaga. Nagbibigay nga kayo ng oras sa inyong anak, ng maraming oras sa kanila, binibigay nyo ang lahat ng mga bagay na magaganda para sa kanila, ang pinakamagandang ibibigay ninyo sa anak ninyo ay ang makilala nila kung sino ang Diyos. You failed your parenting if you fail to introduce God sa inyong mga anak. You failed your parenting. Kung lumakas sila nang walang pagkilala kung sino ang Panginoong Diyos. You may fill them up with blessings upon blessings, time. Alam mo yung, hindi ako against sa mga bagay na yan. Hindi ako against na ibakasyon nyo sila, ginagawa ko yun sa anak ko. But you should never ever fail your children na makilala nila kung sino ang Diyos. So every time your children sin, it is always an affront of the character of God. So you should be ready to tell them, anak, that is a sin against God.
Kung lying man ito, because God is a God of truth. He is a truthful God. And He is against lie. Kung ano pa magbigay kayo ng isa pang kasalanan ng bata, disrespect sa parents. Okay? Mainly because that is a command of God. Okay? If it is a command of God, hindi ito, oh anak tatay ako, sabi sa Bible, sundin mo ako, respetuhin mo ako. Minsan, inaako natin yung command. But the command is really given by whom? Is it being given by me? No, it's been given by God. So if you disrespect me, you're not only disrespecting me, you are actually disrespecting God. Because He's the one who has given the command. Kaya nga importante ito, mahalaga na makita niyo, I plead with you, ngayon pa lang, especially for those who have young children, aralin niyo na yung character ni God. I tell you, pag hindi niyo sinimulan ng bata pa lang na wala silang pagkilala sa kanila, sa Diyos, yung mga anak ninyo, lumakas sila ng walang pagkilala sa Panginoong Diyos. Kung tunay kayong Christian, iiyak kayo ng todo. Kasi they will be living a life that is against God. Kaya ngayon pa lang, ituro nyo na kagad yun. Maliit pa lang, hindi niya maintindihan ito. Ako, even at that age, kahit hindi naintindihan, ilang taon na si Avery? 1. Okay? Pwede yan. Basta't naririnig niya, God, God. Ay, hindi maganda yan kay God. Kasi kung ano yung naririnig niya palagi, alam niyo ba, may mga ganyang bata, mayroon yan memory. Naintindihan nila yan. Minsan, ang akala ng iba kasi, ang thinking nila, hindi pa naintindihan ng bata. De, I tell you, naintindihan nila yan. Kahit pa paano kasi mai-embed yan sa kanilang isip. Okay? So, dito mahalaga, makita natin that we are most of the time putting our confidence on something. Ano yung tool na ginagamit ninyo? So, ibig sabihin, kung pamalo, that's good. Dapat may rod. But with the rod, ano yung dapat kasama ng rod? Explanation of the Word of God. Kung ano yung sin na yon. Kung rod lang, you failed the command of parenting biblically. Because sinasabing you failed your parenting, but you failed half of it by introducing the gospel to your children kapag sila ay nagsisin. Okay? So, mahalaga na makita natin na isa pang malaking pagkakamali ng maraming mga mabubuting Christian parents ay yung umaasa actually sa batas. 'Di ba? Hindi lang 1, 2, 3, pero alam mo 'yan, "Anak, ito ang rule ko dito." O, "Anak, ito yung rule ko dito." Minsan, pinapalaki niyo yung anak ninyo ng rule ninyo na hindi naman talaga actually kalooban ng Panginoon. Tayo din, we live in the rules of God. 'Di ba? May commands ang ating Panginoong Diyos, but we also experience the grace of God. Pero mahalaga na makita natin, if you are going to establish a rule sa inyong tahanan, sa inyong parenting, ito ay dapat na nakalinya palagi sa salita ng Panginoong Diyos. Okay? Mahalaga na makita natin yon. Sabi nga, ang batas ay mabuti, ngunit hindi ito makakapagbigay ng bagong puso. Hindi ito kayang baguhin ang pagnanasa, takot o pagsamba ng isang bata. Hindi siya nakakapagpabago. Ngayon, kapag i-establish ka ng rule sa bata, i-explain mo bakit mo ito binibigay as a rule. Saan sa Bible? Kasi para makikita nila ano lumalabas doon kapag nagbigay tayo ng rule tapos sasabihin natin it's from the Word of God. Ano yung ini-establish natin nun sa bata? Authority of God, not our authority. Ang maraming pagkakamali ng maraming mga Christian parents, para tayo yung nag-establish ng rule na dapat tayo yung authority. No. Kailangan ma-establish natin sa ating mga anak, ang authority ay ang ating Panginoong Diyos. Okay? Kaya nga kami, in my family, ewan ko, it worked with us, and I do believe it will also work with you. Ang rule ko lang palagi sinasabi kay James, James, ang rule natin, ang salita ng Panginoon. So, kung may ginagawa ka na hindi sinful, okay lang yan, wala akong problema. But you should know kung ang ginagawa mo ay sinful o hindi. Dahil alam mo naman, nagbabasa ka ng Bible, araw-araw ka nagbabasa ng Bible, you should know something about those things. Ngayon, kapag syempre bata, hindi naman niya alam talaga lahat ng panuntunan ng Panginoon, kapag meron siyang ginawang pagkakamali, ang correction ko sa kanya is not coming from the rule that I have given. Because it is coming from the Word of God. So, ang explanation ko sa kanya, kaya ko siya pinapagalitan, James,
That is sin. That is not right. Why? This is written in the Bible. I-explain ko ngayon sa kanya sa Bible kung ano yung naging sin niya. So makikita niya, ako yung tagapagpatupad ng law ni God at alam niya na ang authority ay ang ating Panginoong Diyos at ang kanyang salita. So yung takot ni James ay hindi dapat nakasentro sa akin. Dapat meron dahil command ni God to honor and respect your parents. So dapat meron siya respect sa akin. Kaya nga kung kunyari yung even at that small age or 1, 2, 3, 4, 5 na bata, pagka nag-disrespect sila sa inyo, it only shows that that child is already disrespecting God. Maraming Christian parents sabihin, hindi niya pa naintindihan yan, yung mga bagay na ganyan. Hayaan lang natin. Kaya ngayon, pagdating ng 6, 7, 8, 9, 10, nakikita niyo na, mas tumitigas yung puso. No. Even at 1, 2, 3, 4, 5, establish nyo na kagad na merong ka dapat authority over your child. Okay? Actually, dumating yung time na si James parang nawalan ng respect sa akin. Kasi nga, palagi ko siyang pinapagalitan. Palagi ko siyang kinokorek. Palagi kaming babalik sa salita ng Panginoon. So parang, alam mo yan, yung parang, puro ganito na lang. Puro ganito na lang. So parang dumating niya sa point na parang wala na siyang respect sa akin. And that is something na nakakatakot. Actually, I cried before the Lord because of that. Kasi kung nawala na yung respect ni James sa akin, ibig sabihin mawawala na rin yung yon. Kaya kailangan palagi yung authority ng tatay. Kaya kung sino yung tatay sa inyo, kay lahat ng mga tatay dito, you should always have that fear sa iyo ng anak, not because you have given that to your child, but with an understanding na ito'y dahil ibinigay ng Panginoon sa ating bilang responsibility natin. Kapag ang bata nawala na ng respeto sa inyo, hindi niya na irerespeto ang Diyos. Ano niya irerespeto ang Diyos? Ikaw na nga lang, tao na nakikita niya. Hindi kanya nire-respeto. Ang Diyos pa na hindi niya nakikita. Naunawaan niyo yun? And this is very crucial. And this is something na mahalaga na matutunan ninyo at dapat in the future mabago sa susunod na generation. Yung talagang magkaroon ng ating mga anak, yung ating mga apo, ng tunay na pagkatakot sa Panginoong Diyos. Yung fear of God. Not just fear sa parent, pero fear of God. So, mahalaga na makita natin na meron tayong tool na ginagamit at kung batas yung inaasahan mo, in some way, kapag batas yung inaasahan mo, anong tawag doon? Nag-set ka ng puro rules. Anong tawag doon? Legalism. Okay, magiging legalistic ang iyong pamamaraan. Kung biyaya ang inaasahan mo, the grace ni God, I'll put up the rod, I'll explain the gospel, I'll explain the character of God, I'll explain the word of God, I'll explain the authority of God, then we are to be submitting to the grace of God. Magresulta ito ng pagpapasensya, pagpapakumbaba, at ang tuon ng iyong puso ay tunay na paghubog sa iyong anak na makilala niya ang ating Panginoong Diyos. Sabi nga ni Paul David Tripp, if rules and regulations had the power to change the heart and life of your child, rescuing your child from himself and giving him a heart of submission and faith, Jesus would have never needed to come. O hindi na kailangan ni Jesus pumunta kung ang pananaw lang natin is rules and regulation. Kasi may law na siyang binigay eh. Pero bakit kailangan bumaba ni Jesus Christ? Kasi nga, ang law, hindi siya makakapagpabago ng puso ng tao. Di ba? Sino sa inyo ang nabago because of the rule, of the law, commands of God? Di ba? Alam niyo yan, di ba? Dahil Christian kayo eh. Kung Christian kayo, dapat alam niyo yon. Ang mga Catholic, ang thinking nila, nababago sila ng rules and regulations. Dahil ang salvation nila is by works. But we know that works doesn't save. We know that we are changed because of the grace of God. So, ibig sabihin, kung tayo nakita natin as an adult at kung Christian kayo, nakita nyo ang nagbago sa ating puso ay biyaya ng Panginoon, ganun din dapat nang makita natin na application para sa ating anak. Meaning, kapag sinabing by grace,
We submit to God, we submit to His Word, we submit to His command kung ano yung dapat na parenting na ating ginagawa. Ibig sabihin kasi ng grace, Lord, I believe ito yung gusto niyo, ito yung gagawin ko sa anak. So grace yun. Kasi alam natin na nagsasubmit tayo at alam natin na ang makakapagpabago ng puso ng ating anak ay ang ating Panginoong Jesus. So, in summary, lahat ng magulang may inaasahang pangunahing kasangkapan o primary tool para baguhin ang kanilang anak. Kung ang primary tool ninyo ay hindi by grace, hindi by the Word of God, hindi gospel, burahin nyo na yon. Palitan nyo ito ngayon ng tama. Okay? Kadalasan hindi natin namamalayan na ang law o yung batas ay ating inaasahan para magbago ang ating mga anak. Hindi ang ating batas ang makakapagpabago. Huwag niyong isipin, okay, hindi na pala ako magbibigay ng rules. Hindi. May rule. Pero kaninong rule? Word ni God. Okay? So kapag kunyari, sabi ni God, sin ito. Lahat naman ng gagawin ng anak ninyo, sin, at alam niyo kung ano yun, ibig sabihin, every sin na gagawin nila ay laban kanino? Kay God. So yung rule natin, word ni God. Salita niya. Kasi every sin, may maipipresent tayo sa anak natin kung bakit kasalanan yun. Okay? Siyempre, bakit sasabihin mo, wala naman sa Bible yung curfew So pwede na akong matulog ng 2 a.m. Hindi. You have to take care of your body because body is an important aspect because your body is given by whom? By God. So may biblical principle pa rin. Bigay sa iyo yan ni God, alagaan mo yung katawan na yan para magamit sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So hindi ka pwedeng mong, alam mo yun, wala naman sa Bible na bawal manood ng TV sabi naman sa Bible that we are not to be consumed with worldly things. Ang watching, anong ini-influence ng panonood? Makamundong bagay. Ayaw ng Panginoon na tayo ay maging worldly. Ang pinapanood, maliban na lang pinapanood niya Bible stories, Okay, walang problema doon. Pero kung pinapanood niya, kunyari daw, One Piece, walang worldly yung mga bagay na yun. So hindi siya, hindi ako nagiging legalistic, pero what I mean, yung mga bagay na pinapanood, may biblical principle diyan. Meron mga bagay na, okay, sige, pwede mo panoorin yan. Meron mga bagay na, hindi mo pwedeng panoorin yan dahil may mga malalaswang palabas dyan. Meron yan mga pagmumura na hindi tama. Okay? So, may batas, may biblical principle. Alamin nyo ngayon yung mga biblical principles na yun sa inyong pagpe-parent. So, in application, suriin ang inyong parenting. Ano ba yung madalas mong ginagamit na tool? Okay, kilalanin ang limitasyon ng batas. Yung rules natin, may limitations lamang yan. Hindi yan makakapagpabago ng puso ng bata. Makakapag-set ng limit para hindi siya magkasala in some ways, pero hindi talaga siya makakapag-change ng heart. Okay, ilipat ninyo yung pag-asa mula sa batas patungo sa biyaya ng Diyos. Dahil ang biyaya ng Diyos ang tanging makakapagpabago ng puso ng ating mga anak. So mag-parent mula sa puso, hindi mula sa pagod o frustration. Yung nakakapagod na puro, ito dapat gawin mo. Okay? Ipaalala sa sarili araw-araw na hindi yung rule natin ang magiging tagapagligtas ng ating anak. Minsan, daming parents na ako narinig na yan, naging Christian yung anak ko dahil sa amin. No way. No way. Don't ever think na kayo ang nagpa-Christian sa anak ninyo. Grace ni God yan. Instruments lang tayo. Okay? Minsan pa nga, akala ng ibang mga parents dahil uma-attend lang yung anak nila sa Christian church, Christian na. No. Kung yung life nila, walang love for others. Yung tinuturo ni Brother RG, napakalinaw. I do hope nakuha nyo yun. I was praying inside my office kanina. I'm praying really hard. Lord, I pray because of Brother RG's message kanina na ang Christianity is not just about profession of faith. Christianity is about love. Isa yon. Kung wala kayong love to your brethren, alam mo yun, wala kayo dito, di kayo nagsiserve, wala kayong pinapakitang pag-ibig sa kapwa ninyo dito, attend lang kayo ng church, uwi na kayo, brethren yun .
So you have to have real relationship with Christians. Kung wala, kung ang relationship ninyo puro unbelievers, hindi Christians, it puts a question mark. Hindi ako legalistic dito. Hindi 'yun, it puts a question mark kung ang mga kaibigan mo puro unbelievers. Because we are called to love our dear brothers and sisters. Why? Why? Because Jesus Christ died for them. Kaya dapat mahalin mo ang dapat bawat isa dito sa church. Kasi si Kristo namatay para sa kanila. Naunawaan niyo 'yon? Napaka-importante po noon. Kasi isipin mo namatay si Kristo para sa taong ito tapos hindi mo siya mahal, hindi ka nagbibigay ng oras para sa kanya. It questions your Christianity. It questions your Christianity. Okay? So, point 1 pa lamang po 'yon. Number 2, na mahalaga na makita natin, law and grace, your children needs God's law. Okay? Hindi naman ibig sabihin, hindi nila kailangan yung law. Kailangan nila actually ang law. Okay, sabi nga sa Romans 7:7, what then shall we say? That the law is sin? By no means. Hindi kasalanan ng law. Okay? Mahalaga na makita natin ito. Yet, if it had not been for the law, I would not have known sin. Sabi ni Paul, kung wala yung law, hindi ko malalaman kung ano yung sin. So, ano yung role ng law? Para malaman natin kung ano ang kasalanan. Para makilala natin ang kabanalan ng Diyos. For I would not have known what it is to covet if the law had not said, you shall not covet. So, the law has a big role. Hindi siya, okay, Brother Jay, sabi mo kanina, hindi dapat rules. Oo, hindi dapat rules, pero hindi siya makakapag-save. Kaya nga sabi ko, kung may law man, explain natin it is from the Word of God, kaya nga mahalaga na makita at maibabalik natin sila palagi sa Panginoon. Sabi nga ni Paul Tripp, children need the grace of wisdom that God's law alone can give. Okay, so bakit importante ang law? Ang batas ay nagbibigay ng karunungan. So doon sa ating binasa kanina sa Romans 7:7, dahil hindi niya kayang pamunuan ng bata ang sarili, kailangan nila ng malinaw na direksyon. So actually, hindi din naman natin malalaman kung ano yung dapat gawin ng anak natin apart from the Word of God. Tama ba? So ibig sabihin, ang pamantayan natin, ang authority natin in terms of parenting ay ang Word ni God. So kung may authority man sa tahanan natin, authority lang ni God. Hindi atin. Kung meron man tayong established na rule natin, it should always be based on biblical principles. Okay? So hindi ito. Ang batas ng Diyos ang nagbibigay ng daan kung saan dapat ang ating mga anak ay naroroon at kanila itong nilalakaran. Pangalawa, ang batas ay nagbibigay ng proteksyon. So may rule tayo, if it is in accordance with the Word of God, it will give protection. Okay? So kung kunyari, lalo na kung usong-uso yung internet pornography. So magbibigay tayo ngayon ng rule dun sa cellphone. No, you cannot use your cellphone alone. Even at night, I will have your cellphone. For what purpose? Para hindi siya magkaroon, maiwasan niya yung temptation to go into pornographic sites. Okay, bahagi po yung mga bagay na yon. Paano kung 2 years old pa lang yung bata, yung anak ko? Siyempre, hindi naman mag-i-internet pa yung mga yan. Pero yung batas, kung kunyari, yung anak mo na mamalo ng ibang bata, so magbibigay ka ng rule, kung nakita mo yung anak mo mahilig mamalo, kasi ikaw pinapalo ka niya. So, bibigyan mo siya ng rule na, huwag kang mamamalo ng kahit na sinong bata sa pagdating mo sa school, pagpunta mo sa church, o kung saan ka man naroroon. Kasi ang pamamalo ay hindi tama dahil yan ay pananakit sa kapwa. Hindi yan pagbibigay respeto sa ibang mga bata. So may rule, pero guided para hindi din sila, alam mo yon, pagalitan, protection para sa kanila na sila din baka mamaya yung pinalo niya ay mas malaki sa kanya at gantihan siya. Totoo yun. Minsan may mga batang gano'n, palo ng palo tapos di nila alam ang laki ng ka-classmate nila. Protection yun, huwag kang makipag-away para hindi ka awayin. Okay? So it will be a protection for them. Okay? So mahalaga na makita natin dahil ang anak natin ay ipinanganak na makasalanan.
So para hindi sila gumawa ng kasalanan, magbibigay tayo ng rule for their protection. Okay, para kunyari, anak, huwag kang tatawid sa kalsada ng maraming sasakyan. 'Di ba? Kapagka traffic, do'n ka lang tumawid. Paano kung walang traffic, hindi na siya makakatawid. Joke lang po 'yun. Pero 'yun nga, magbibigay tayo ng rules para sa kanilang proteksyon dahil kailangan niya ding alagaan yung kanyang sarili. Pangatlo, ang batas ay nagbibigay ng conviction. Okay? So, ibig sabihin, yung word ni God as a law should convict yung children natin, yung anak natin na ito ay kasalanan. Kaya nga sa amin, sa bahay, for example, kay James, kawawa naman yung anak ko, no? Pero si James, alam niya na kapag gagalit ako. Si Del, pag galit si Del, parang kay James, wala yan. Si Mami, wala. Pag ako, nakita niya pa lang yung mata ko, nagsalubong na yung dalawa kong kilay. Nadulig. So pag nakita niya na yung mata ko na alam niya ng galit, sabi ko nga sa kanya, pag ako galit James sa'yo, what does that mean? Ang sagot niya palagi, because I did something that is sinful. It's not because breaking my rule. It is because he knows he did something sinful against God. Why? Kasi ganun ko siya pinalaki. Ini-explain ko sa kanya palagi, James, I'm disciplining you because you did something wrong against God. And I love God. I love God more than you. You tell that to your children. Kasi yung nagiging problema na sa maraming Czech Christian parents. Mahal na mahal ang anak. Ang love natin, first of all, should always be God. I love God more than my wife. I love God more than my child. I love God more than any one of you. Siyempre, kasunod kayo dun sa mga bagay na yoon. Dahil pagka nawala na yung love ko kay God more than anything, mali na parenting ko. Mali na relationship ko kay Del. Mali na relationship ko with you. It should always be God. So kung merong sa inyo nagsisin, iko-correct ko kayo. Why? Because I love God. At marami tayong mangyayaring ganito in the coming months. In the coming months. Hindi ko alam kung malapit na ako mamatay, pero I have to do a lot of things in this church. Marami tayong pagbabago dito. I will be speaking the truth in love. Magalit na kayo kung magagalit kayo sa akin, but I have that conviction for the past months in my life. Jay, kung love mo si God, why are you letting these things happen? Then I should not be letting these things happen. Because marami pinapakita sa akin si God eh. I'm a pastor eh. Ngayon, kailangan natin makita ngayon yung bagay na yun. So, even in parenting, ang batas nagbibigay ng conviction. Okay? So, kung may sin, law ni God, word ni God, dapat makita niya yung bagay na yun. Sabi nga ni Paul David Tripp, the law is the ultimate human measuring system. It exposes not only our behavior, but our hearts. Okay? Pangapat, ang batas ay mabuti, pero hindi sapat. Okay, kasi nga by grace tayo. So the law is good pero kulang. Okay, kaya nga sabi ni Paul nalaman ko na ako'y nagkasala dahil sa law. So ngayon, siya yung measuring stick natin in our parenting. So ibig sabihin, kung kasalanan yan, ito anak sinasabi kong kasalanan kasi sabi ito ng salita ng Panginoon. Kaya siya mabuti. Para malaman ng anak natin kung gaano kabanal ang ating Panginoong Diyos. Pero hindi siya sapat. Ang batas ay gabay, proteksyon at panukat, pero hindi ito tagapagligtas. Kailangan ng mga bata ang batas ng Diyos dahil sila ay ipinanganak na walang karunungan at puno ng kasalanan. Di ba? Lahat tayo ganon. Di natin alam. Until the time nung tayo, may Diyos. May Bible. Ayaw niya ito. So nalaman natin kung ano yung tama at mali dahil sa biyaya ng Panginoon, nakilala natin si Kristo, nalaman natin ang salita ng Panginoon, kaya ngayon nagkaroon tayo ng understanding regarding the law. So nagbibigay ang batas ng direksyon, proteksyon, at paghahayag ng ating mga kasalanan. Ang batas ay mabuti, ngunit hindi ito sapat upang baguhin ang puso. Pero dapat may guilt, may conviction. So ngayon, kung atin idadaan doon sa biblical counseling, di ba, may hit, may circumstance, may response, nag-response tayo sinfully,
Ipinapakita ngayon yung heart natin. So, mataas ang presyo ng gasolina, nag-respond ka, nagalit ka. So, anong root sin natin? Ha? Pa-full tank. Okay? Ano yung root kung bakit ka nagalit? Tumaas ang gasolina, nakakainis. Galit na galit ako sa gobyerno. Galit na galit ako sa Department of Energy. Okay? So, ibig sabihin, ano yung ugat na ipinapakita ng kasalanan mo? Na ikaw ay taong magagalitin, walang pagtitiwala sa Diyos, 'di ba? Dahil umaasa ka na sa Department of Energy na ang magbabago lang o kaya umaasa ka na kay Trump para matigil na yung giyera. So wala na si God. So ibig sabihin, yung heart mo, just because of the high prices of the oil, is yung heart mo nakafocus sa tao as hope, not God. So may idolatry. Okay? So ganun din actually yung dapat na makita ng bata. Anak, meron kang ginagawa dahil ikaw ay selfish. Dahil, di ba, yung mga bata, selfish yan eh. Kung anong gusto ko, yun ang gagawin ko. Okay? Kaya ka selfish kasi ayaw mo ng law. Ayaw mo sa Diyos. May panuntunan ang Diyos. So, ibig sabihin, anak, ngayon, dahil ikaw matigas ang ulo mo ngayon, 1, 2, 3 years old, 4 years old, 5 years old, lahat ng yan saklaw yaan na sila, regardless of age, that is rebellion against God. You are to discipline your children. I tell you, ang dami ng youth, ang dami-daming youth na nakakalungkot, wala na sa church. Parenting yan. Hindi ako nagbibiro sa inyong lahat. Nakakalungkot na ang generation natin. Even with the right teaching, preaching of God's Word, because of Christian parents not giving importance to the holiness of God, a lot of children are turning away from God. This is a serious matter. This is a serious matter. Kaya kung bata pa lang, matigas na ang ulo, panghawakan nyo na kagad yan. Kaya ako ngayon, in a lot of ways, hindi ako nagsisisi kay James. Minsan umiiyak ako dahil alam ko ang tigas-tigas ko sa anak ko. Pero ngayon nakita ko na yung resulta. At least may takot siya sa Panginoong Diyos. Kung may profession siya man ng faith ngayon, okay, praise God for that. Pero ang pinaka-importante, may takot siya sa Diyos kahit papano man lang. May takot siya sa akin. Alam niya ang salita ng Panginoon. Alam niya ang importante yung salita ng Panginoon. Alam niya ang importansya ng Sunday service. Alam niya yung importante, kahit na sabihin mong ang motivation niya dahil may barkada siya sa youth, at least nandun siya sa youth at nakikinig siya. Pag tinanong ko siya about the studies, ano yung inaral nila, binabanggit niya sa akin yung mga natutunan niya. At least meron hope na ganoon. Pero a lot of youth ngayon, in reality, wala nang takot sa Diyos. Kaya nga importante na talagang bigyan nyo talaga ng importansya yung parenting ninyo sa inyong mga anak. Dahil in the end, pag tumigas na yan, pag tumanda na yan, titigas na yung puso niyan, lalayo na yan sa Panginoon. At sinong dahilan? Parenting. Parenting. Kausap ko nga si Dr. Kent regarding parenting and we both agreed. We both agreed. Nag-usapan namin yung parenting, yung importance ng parenting. Napakahalaga talaga. Kasi may 4 siyang anak at nakita niya yan. So, ituro ang batas ng Diyos ng maging malinaw at regular, gamitin ang batas upang gabayan, hindi upang kontrolin, tulungan ang mga bata makita ang kanyang puso, hindi lang ang kanyang pag-uugali, gamitin ang batas upang ituro ang pangangailangan nila kay Kristo, iwasang gawing personal ang pagsuway sa bata. Ibig sabihin nito kapag pinapersonal niya yung pagsuway dahil galit na galit na ako, hindi na siya yung against God. Alam niyo naman yun, di ba? Kung yung galit ninyo is because of you, not because he sinned against God. So wag dapat personal. Ang pagtusuway natin dapat nanggagaling siya because what you did is against a holy God. It is about God. Parenting is about God. About who He is. Yun yung dapat na pag-parent natin. It's not about what we can do to them. Alam mo kasi minsan ng mga parenting ngayon nakatingin, gusto ko yung anak ko maging engineer, maging doktor, maging ganito. That is
irrelevant sa heaven. Walang importansya yan sa heaven. Hindi mahalaga kung ang anak ninyo maging successful. Kung wala si Christ sa kanila, baliwala ang lahat ng kanilang na-achieve. Anything that your children will have on earth is irrelevant kung wala si Christ sa kanila. Importante yung makita yon. Kaya kung ano man maging anak ninyo in the future, okay lang yon. Basta importante siya ay Christian. Yun lang yung pinaka-importante doon. Okay? Next point, your children need to understand the law's weakness. Okay? May weakness ang law. Okay? Be reminded that the law can expose sin, but it cannot deliver from sin. Okay? Hindi siya makakapag-deliver sa sin kahit na, alam mo, meron mga ibang parents, tuwang-tuwa sila, ay naku, yung anak ko masunurin. Pero wala si Christ. So, will that save? No. It's not about your children being obedient to us. It's about our children knowing God, fearing God, knowing Christ. Because rules, laws cannot save. Maraming tahanan ng mga magulang na masigasig, na alam mo yon, na dalhin yung anak sa church, ganito yung gawin, na sumusunod sila, masunurin sila. At maraming mga batang gano'n, no? Thinking din actually ng mga bata, ano nangyayari sa bata? Kapag sila, namuhay sila ng, ang pananaw lang nila, ay, basta't ako nakakasunod sa nanay, tatay ko. Anong tawag sila sa kanila in the Bible? Pero walang understanding of who God is and Christ. Masunurin lang. Pharisees, di ba? So we should learn from that. Ano yun, ang batang, basta ang anak ko, mabait yan. Mabait, pero may takot ba sa Diyos? Kilala niya ba si Kristo? So, gumagawa ka lang ng Pharisee. Ang problema doon, pagka gumawa ka at nag-establish ka ng bata na Pharisee, pag sila lumaki, nagkaroon ng anak, ano yung magiging resulta din ng kanilang anak? Pharisee din. Nakikita niyo yung effect ng parenting? Parasite. Si Brother Edwin daw, yung anak na lang daw niya, tax collector. Pero kidding aside, nakikita niyo yung danger and nakikita niyo na ngayon. Kasi gusto ko ma-establish sa inyo yung importance ng parenting. Pag may pinalaki kayo sa anak niyo ng ganito at kinalakihan niya yan, in the future, ganyan din yung magiging anak nila. And you're parang, ikaw yung pinag-ugatan ng pagiging legalistic man ng bata o kung ano man sila, ikaw yung pinag-ukatan dahil hindi ka talaga. Minsan sasabihin ng iba, ito yan ay, salvation naman kay God yan But children are a heritage of the, ano ibig sabihin? Di ba tinuturo ko yun every time na meron akong dinededicate? Heritage of the Lord. Ibig sabihin, kapag ang bata ay heritage, binigay siya ng Panginoong Diyos sa atin. Bakit binigyan tayo ng anak? Para tayo magkaroon ng responsibilidad na ipakilala si Kristo Jesus. Wala akong magiging problema kung ang isang magulang talagang pinalaki niya yung kanyang anak with grace, alam mo yon, with the gospel, alam mo yun, naging faithful siya sa pagpapalaki sa anak with the word of God, and then in the end, hindi talaga naging Christian, okay lang yon, wala akong problema doon. Maraming mga Christian parents na ganoon. Siguro naman si John Piper, kahit na yung anak niya rebellious sa kanya, kinakalaban pa siya ngayon, siguro pinalaki naman niya siguro ng tama, pero mayroon ako isang, contention. Fundamentalist siya. Okay? Pagka sinabing fundamentalist, anong understanding niyo with a fundamentalist? Legalistic. Maraming law. Bawal manood ng sine, bawal manood ng TV. Pero sabi kasi sa Bible, sa Ephesians chapter 6, ano sabi sa Ephesians chapter 6? Father, do not exasperate your children. So, may mga rules, may mga law na ipinapakita in the Bible na dapat hindi ikaw yung maging cause ng anger ng anak mo. Ibig sabihin, you are to be
gracious and loving and understanding and patient. So be very careful, okay? Kung paano tayo magpapalaki dahil ang ang law mag-e-expose lang pero hindi siya makakapag-deliver sa bata ng sa kanyang kasalanan. So, ang ugat ng problema ay kasalanan. Ang kasalanan na nasa puso nila. So, sin is the problem. Okay? At mahalaga na makita natin iyon. Ito ang dahilan kung bakit sila lumalaban sa otoridad. Bakit sila disobedient sa atin? Because they are sinners. So automatic 'yon. Ba sila lang ba ang sinners? Tayo din. So bakit tayo magagalit sa kanila kung tayo din ay makasalanan? Sino sa inyong perfect parent? Sino naging perfect na nung naging Christian? Wala. Kaya nga, when our children sin, i-reflect mo din sa sarili mo, ako din ganyan din eh. So paano mo i-handle yung sarili mo as an understanding of being a Christian on how God treated you because of your sin? So ganun din dapat yung pag-treat natin sa ating anak. Siyempre may consequence. Ang sin ba may consequence? Siyempre may consequence ang sin. So yung anak natin, pag hindi natin sila dinisiplina sa kasalanan ng kanilang ginawa, hindi mo din pina-follow yung pagdidisiplina ng Panginoon. Bahagi yun eh. Kung may ginawang kasalanan ng anak natin, there are times na parang pwede naman ipalagpasin, okay? But there are times at maraming times na hindi dapat natin pinapalagpas yung kanilang ginagawang kasalanan. Okay? So makasalanan sila kaya sila lumalaban sa authority. Dahilan din ito ng kanilang pakikipag-away sa kanilang kapatid kung may kapatid man sila. Dahilan din ang kasalanan sa pagiging entitled nila, demanding, materialistic at reklamador because of sin. Kaya sila ganon dahil sila ay makasalanan. Ano yung dapat ngayon natin maging response? Galit? Awa. Nakakaawa yung anak natin dahil kung sila magpapatuloy sa kasalanan at hindi sila masishare ng gospel, di nila makikilala si Kristo Jesus. Ano magiging resulta ng buhay nila? Kaawa-awa sila dahil maaring hindi sila maligtas. At pag namatay sila without Christ, eternal punishment. Kaya nga ang parenting is so important. Kaya kailangan natin talaga bigyan talaga ng tuon. Maawa naman kayo sa anak ninyo. 'Di ba? Ang anak natin sabi ko nga hanggang 25, 26 years lang si James. So 17 siya ngayon, mag-18 na yan this year. So kung mag-aasawa man yan ng 28, 10 years na lang sa akin. So paano ko napalaki ang aking anak for 28 years? Binigay siya ni God sa akin for 28 years. Did I obey God doon sa 28 years na yun? O inasa ko lang kay Pastor J? O inasa ko lang sa children's ministry? O inasa ko lang sa youth ministry? No. For kung 28 years man yung anak ninyo sa inyo ngayon, okay, kailangan ginawa nyo na ang lahat na magagawa ninyo with the gospel sa Kanya. Hindi nyo siya pagpapaliban. Hindi siya bukas na lang kung share ng gospel. Bukas ko na lang siya itutuwid. Hindi. Urgent. Ngayon. Dahil baka bukas wala ka na. So, sino pa magpe-parent sa kanya? Diba? Kaya nga, kailangan nilang maligtas sa kanilang makasariling pagnanais. Kailangan sila na maligtas sa kanilang paghabol sa mundo. Maligtas sa kanilang maliit na kaharian. At mahalaga na makita nila yon. So, in summary, ang kasalanan ay tunay na problema, ang batas ay hindi sapat, ang biyaya lamang ang makakapagpabago sa ating mga anak, kailangan ng magulang ng biyaya. Tayo din, kailangan natin ng grace ni God upang ating magawa ang kalooban ng ating Panginoong Diyos para sa ating mga anak. Then lastly, you need to preach the gospel to your children. Kapag sinabing ipangaral ang ebanghelyo sa inyong mga anak, hindi ibig sabihin ay mag-sermon ka. Nakaupo ka dyan, tatayo ako dito, ginagawa ni Pastor J to. Hindi ganon. Okay, not preaching type. Okay? Ang ibig sabihin nito, hahanapin mo ang bawat pagkakataon sa araw-araw upang ituro sa kanila ang presensya, pangako, kapangyarihan, at biyaya na hatid ng ating Panginoong
Jesus. So ang mission natin ay hindi nagsisimula sa pangangailangan ng inyong anak, kundi sa pag-amin ng sarili mo ding pangangailangan. Kung naintindihan mo ang gospel, maintindihan mo ang kahalagahan nito para sa iyong sarili, makikita mo din yung kahalagahan at pangangailangan nito ng iyong anak. Ngayon, 'pag hindi mahalaga sa iyo ang gospel, hindi din 'to ngayon magiging mahalaga para sa iyong anak. Ang gandang assessment ano? So kung alam mo ang gospel at mahalaga sa iyo ang gospel, tunay na mahalaga ang gospel, hindi mo ito hahayaan na hindi ito maunawaan ng iyong anak. Bibigyan mo ito ng oras araw-araw. Sa bawat pagtutuwid mo, ituturo mo siya kay Kristo Jesus. Kaya nga, there are times si James Daddy, around 8 yata yon or 9, I cannot really obey. Kasi hirap na hirap siya eh. Hirap na hirap siya eh. Sino ba sa inyo nadalian mag-obey? Di ba? Sino sa inyo disobedient pa rin hanggang ngayon? Tayong lahat. Di ba? Disobedient pa rin tayo, tama ba? So, naintindihan ko yung frustrations ni James. Sabi ko, anak, alam kong mahirap talaga mag-obey dahil wala ka pa talaga kay Kristo Jesus. Ang tingin mo doon sa mga panuntunan ng Diyos ay parang wall, parang against sa'yo ang Diyos. But in reality, lahat ng mga bagay na kailangan mong sundin ay para sa iyong kabutihan dahil ang Diyos ay mabuti. Para sa kabutihan, hindi mo intindihan ngayon yan. Kailangan mo si Kristo Jesus. Then i-share ko ulit yung gospel. Gusto mo ba ipag-pray natin na maunawaan mo at makilala si Kristo? I-share ko yung gospel, mag-pray kami about the gospel, pag-pray namin yung salvation niya. Every time na meron siyang sin, it takes hard work. It's not just one-time gospel sharing. It's an everyday thing. It's an everyday reminder of who Christ is. Araw-araw yan. Araw-araw. So I pray with my family. We pray for grace. We pray for Lord help us to walk in righteousness. Lord, we are rebellious people. Though we know you, Lord, we need your grace. Every day, every night we ask for forgiveness because we still sin. Because every day should always be a reminder of the gospel. Mahalaga yung gospel. So ang gospel is not, na-share na ni Pastor Jay yan. Praise God, di na ako mag-share dyan. Kaya nga, doon nyo malalaman kung mahal nyo talaga si Christ, naunawaan nyo talaga yung gospel, you will share it to your children. Don't be selfish. Gusto nyo kayo lang yung ligtas? Baka selfish nyo naman. Maawa naman kayo sa anak nyo. Good news is to be shared. Di ba kaya nga good news eh. Kung kunyari daw, nanalo kayo ng loto, syempre hindi nyo sasabihin sa akin. Pero isi-share nyo yan sa anak nyo. Di ba? Kahit kasalanan, isi-share ninyo dahil nakukuha nyo lang yung logic. Meron mga bagay na tingin natin mahalaga na ibahagi sa anak, pero yung gospel ang unang-unang nakakaligtaan na siyang nagbibigay buhay. Kaya nga kung anak ninyo, kahit na Christian na yan, share nyo pa rin ang gospel. Paalalahanan nyo ng gospel. Diba, ang sarap ng buhay ngayon na kay Kristo Jesus, ano? Patawad na tayo. May church tayo. May mga kapatiran tayong nagmamahal sa atin. Kilala natin ang Panginoon. Pag nagbasa tayo ng Bible, naunawaan natin. Pag nakinig tayo ng preaching, may understanding tayo. Nai-apply natin. Why? Because of Jesus Christ. So, gospel is so important. Okay? Kailangan nyo din makita, kaya nga ang ugat sa ating lahat, magulang, kung ikaw unbeliever yung anak mo. By the grace of God, dahil kung nandito siya sa church, pwede siya talaga maging Christian dahil nandito yung means of grace. Pero ikaw muna siguraduhin mo, Christian ka nga ba? Kung Christian ka, i-share mo yung gospel sa iyong anak regularly. Hindi man siya araw-araw, pero most of the time. Hindi siya dapat mawala sa isip natin. Okay? Ang gospel parenting ay isang paraan ng pamumuhay. Okay, lahat ng ginagawa ko ay pagkakataon upang ituro ang biyaya ng Diyos sa aking mga anak. So, mga araw-araw na oportunidad para sa gospel, mga away ng magkakapatid, gospel. Okay, pagbagsak o tagumpay sa school, kaya nag-fail siya sa school, gospel opportunity yan. Okay, kung meron siyang mga blessing, it's an opportunity to be reminded of the gospel. Paano paraan? Parang kunyari,
Kung yung anak niyo bumagsak, ah, maaari kasi na may mga sitwasyon, hindi kasi siya nag-aral, naging tamad ka. So, penalty of sin. Maaari din naman na nag-aral siya, pero overconfidence naman. Alam mo yun? Bagsak pa rin. So, kung naging matagumpay man ito, then you are to thank the Lord. Why? Because the Lord is good. Alam mo kung paano pa mas mapapakita ng Diyos ang kanyang goodness? Through the gospel, si Jesus Christ. Alam mo kung bakit ka nag-fail? Siguro dahil pinapaalala lang ng Panginoon na kailangan mo siya at kailangan mo si Kristo Jesus. Di ko sinasabi na pag naging Christian ka na, perfect na lahat. Pero at least magkakaroon ka ng alam mo yun, assurance na bumagsak man ako, nag-aral ako, hindi talaga ako pumasa, hindi ito ang pinakamahalaga sa buhay ko. Okay? Ako, ang dami kong binagsak na exam, buhay pa rin naman ako ngayon ah. May mga ibang bata kasi talaga ngayon, alam mo yun, yung grade conscious, na parang, this is the end of my life. No, that is not the end of your life. The end of your life is if you are without Christ. Okay? So, pag may takot silang nararamdaman, may lungkot, may pagkabigo, okay? Mga tanong patungkol sa identity nila, mga pag-uusap bago matulog, okay? Mga reaksyon sa mga napapanood nila kunyari sa TV o sa Netflix, okay? Mga pagdiriwang tulad ng birthdays at holidays, opportunity of the gospel. Baka hindi nyo sharean yung mga anak ninyo during Christmas. Kahit baby, pwedeng sharean. 'Di ba? We are celebrating. You know Jesus Christ? He was born on this day. Opportunity yan kahit bata. Okay? Maging pagtingin sa kalikasan. 'Di ba, namamasyal kayo ng anak ninyo? 'Di ba, may in awe sila. Kaya nga lang, ibang mga bata ngayon, hindi na nakikita yung nature eh. Lagi nakatingin sa cellphone eh. Problem na ngayon yan eh. Si James, pinagsasabihan ko yun, pag nag-drive kami, James, stop it, look outside. Para kapag iniwan ka namin saan dito, alam mo kung nasaan ka. Ako nung bata ako, naalala ko yan dahil alam ko lahat ng mga dinadaanan ng sasakyan namin. Sa loob-loob ko, iwan mo ako kahit saan, alam ko kung nasaan ako. Ay mga bata ngayon, wala. Kaya nga pag tinatanong ko minsan, James, where are we? That's the reason you don't know where you are. Okay? Hindi lang sa pag-uugali ang layunin, we are to remind ourselves that the heart is the target. Okay, yung heart nila. Hindi sapat ang sumunod ng bata. Ipaalala ninyo kapag sumusunod sila sa ating utos, you are to thank God dahil nakasunod ka. Okay? Kaya mo sinusunod yan dahil ito ay kaninong kautusan? Kay Christ. At kailangan natin sundin ng Panginoong Diyos dahil siya nagbigay ng buhay sa atin. Okay? So, hindi sapat yung pagsunod. Explain natin sa kanila yung kahalagahan ng pagsunod, hindi sa atin, kung hindi yung pagkahalaga ng pagsunod nila sa ating Diyos. Hindi sapat yung maayos na ugali. Ang daming mga maayos ang ugali na nasa impyerno ngayon. Tandaan nyo yan. Baka mas marami pa nga mababait sa inyo na nasa impyerno ngayon eh. So it doesn't guarantee na ang anak ko naman mabait. No, hindi yun sa mabait. May pagkilala at takot ba siya talaga sa ating Panginoong Diyos. Okay? Hindi sapat na hindi nakakahiya sila sa publiko. Alam mo yung anak ko, pagka sa public yan, prim improper yan. Hindi sapat yun. Okay? Pero sa bahay yan, demonyo yan. Diba? Parang, sa public pala, angel, pero sa bahay, demon. So, we are to be reminded of that. Ang importante, tama yung kanyang puso, may pagkilala siya sa ating Panginoong Diyos. Kahit bata pa lang. Okay? Hindi natin pwedeng baliwalain. Yan, katulad niya, titingin-tingin ng ganyan. May pinaplano yan. May pinaplano yan. Di ba? Kita, gusto bumaba nga eh. Nag-iisip na eh. Gaganon-ganon siya eh. So, yung mga bata, maraming iniisip yan. Okay? Mahalaga na makita natin yun. Application. Gamitin ang mga pagkakamali ng bata bilang pagkakataon upang ipaliwanag ang kasalanan at biyaya ng Diyos. Okay, importante yon. Pangalawa, gamitin ang mga tagumpay upang ipakita ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Kapag high honors ba yung anak ninyo, pinapaalala niyo ang goodness of God?
Importante yun, hindi yung galing-galing talaga ng anak ko. Ang tali-talino mo. Wala man lang praise kay God. Nagmana sa akin. Lalo na naging sinful, ano? Walang acknowledgement of God. Nakakalungkot. So, mahalaga po yan. Number 3, gamitin ang mga takot at lungkot upang ipakita ang pag-asa kay Kristo Jesus. Number 4, gamitin ang mga away upang turuan sila ng kapatawaran at kababaang loob. Okay, kung may ginawang kasalanan yung anak mo with other kids, turuan nyo sila. You say sorry. Marami mga bata ngayon, hindi na nagko-sorry eh. No. Pag ako may nakita akong mga anak dito at mga bata dito na may ginawang hindi tama at hindi nag-sorry sa mga bata na kanilang ginawa ng hindi tama, i-review ko yung parents. Hindi na pwede ngayon yun, ha? Importante ito. Pag hindi ko nakita ang parent na ang anak ninyo may ginawang hindi maganda sa ibang mga bata dito at hindi sila nag-sorry, it's the fault of the parent. You are to teach them. Kaya importante yan. Kahit na kunyari magkapatid yan, inaway nung ate yung maliit, kailangan mag-sorry siya. Itinuturo yan. Kasi kapag hindi nyo tinuro yan, kapag ginawa nila yan sa ibang sitwasyon, di mag-sorry, di sino may kasalanan doon? Walang parenting. Okay? So, importante yon. Turuan nyo sila na magpakumbaba. Yung mga bata, ayaw niyan eh. Gusto ko siya, pinalo ko siya eh. Salbahe siya eh. Hindi mo hahayaan yun. Sabihin mo sa kanya, that is sin. Walang humility. Hindi dapat. Kaya ako, ganito isa pang ayokong maririnig. Kapag ka bata, nagjo-joke ng hindi tama, huwag niyong tatawanan. Kasi ang akala nila, lalo na kung yung joke na yun, kung kumbaga pang insulto sa isang tao, pag pinagtawanan ninyo yon, parang sinasabi nyo, okay pagtawanan ng isang tao. Be reminded of that. Kapag joke na okay na joke, tumawa tayo. Joke yun eh. Pero kung pagmamaliit kunyari sa isang bata, sa isang tao, don't laugh at that. Kasi gagawin nila yan sa ibang tao. Kunyari daw, ay, kalbo. Tapos pagtatawanan. Hindi nakakatawa yun. Kasi pang-insulto yun eh. These people are created by God. Why would you laugh at that? Ako hindi ako tumatawa eh. Pagka si James may pinagtatawanan na hindi, kaya may nakita siyang katawa-tawa sa itsura ng isang tao, don't do that. That person is still a creation of God. And that person is created in His image. Parang sinasabi mo katawa-tawa yung create ni God? Hindi tama yun. Turuan niyo yung mga bata ng tama. Para paglaki nila, dala-dala nila yung mga ganong klaseng pag-uugali na meron pagrespeto sa kapwa. Okay? Number 5, gamitin ang mga tanong upang ituro ang katotohanan ng Diyos. So if they have questions, always give biblical principles. Okay? Hindi lang parang magsasagot lang tayo regarding these things. Okay? Kaya nga minsan, kunyari, pinag-uusapan kami about war. Okay, maganda yung mga pinag-uusapan namin doon, pero alam mo kung bakit nagkaroon ng war? Kasi ang tao, makasalanan. So, meron tayo palaging biblical principle na ini-inject sa kanila para magkaroon sila ng tama ding pag-iisip na, okay, kapag pinag-usapan pala yung mga bagay na ganito, God is still in control of everything. Meron nga kami pinag-usapan ni, ah, pinag-usapan namin, sino yun? Yung pinag-usapan nating goat? Alexander the Great. So, ang gandang topic namin. So, in-explain ko sa kanya about Alexander the Great. Sabi ko, alam mo ba ang history ng kay Alexander the Great? Kasi para magkaroon ng, isang language para in preparation of God, Jesus Christ, sa kanyang pagdating. Kasi kailangan ma-establish yung one language at that time para yung gospel magiging clear sa maraming mga tao. So, nag-start kay Alexander the Great, sumunod ng mga sumakop, dumating ang Romans. Bakit importante ang mga Romano? Because of the roads, development of roads. Para everywhere you go, every road leads to Rome. So yung gospel, hindi mahihirapan siya na umabot sa iba't ibang lugar. So even in history, God is in control.
Inaalaw niya lahat ng mga bagay na gano'n. So even in conversations ng mga gano'ng klaseng bagay, puwede mong ma-interject pa rin, ito hawak ng Panginoon ito, eh. Bakit kunyari nagkaroon ng World War II, bakit Germany galit na galit sa mga Hudyo? O bakit sila pinarusahan ng Panginoong Diyos? So maraming mga stories na pwede nating pag-usapan. Kay lastly, you need to model the gospel of grace to your children at ito yung pinaka-importante sa lahat. Okay? And this calls for self-control para sa ating mga parents. Kung mga magulang ay tinatawag na maging mga kinatawan ng Diyos sa buhay ng kanilang mga anak, dapat makita ng mga bata ang ugali, tono, at asal na nagpapakita ng karakter ng Diyos. So ang parenting is about showing Christ in our lives. So yun yung dapat na makita nung ating mga anak. Kung magiging tapat tayo, madalas, kung ating titignan, kabaligtaran yung ating ipinapakita. Tama ba? Okay? Sa halip na makita ng mga anak ang biyaya, ano yung madalas nilang nakikita? Pagiging irritable. Di ba? Sino sa inyo hindi irritable? Yung pagtaas ng boses. Di ba? Sino sa inyo hindi nagtaas ng boses sa anak? Ay, Brother Jay, paano kung bingi po siya? Iba pala yun. Joke lang yun, joke lang. Ginigising ko lang kayo. Okay. Physiological issue pala. Selective hearing. Pero yung mga bata, ganun yan ha. Selective yan. Selective yung mga bata. Kunyari, hindi nila narinig, pero narinig nila. Okay? Paghusga. Yung pagda-judge. Di ba, minsan, di naman natin kinausap talaga yung anak natin kung ano nangyari. Gina-judge na kagad natin. Madalas, ito yung mga bagay na, alam mo yung galit, sama ng loob, bitterness, pagtatampo. Yun yung madalas na nakikita sa mga, even in Christian parents, even paninisi. Kaya na-late sa church. Dahil sa'yo, kaya ako na-late. Ang bagal-bagal mo kasing kumilos. Okay? Minsan sasabihan pa ng magulang, pagod na ako, kaya ako nagagalit. 'Di ba? So, imbes nakikita nung bata sa ating mga anak yung love ni Christ, yung love ni God, yung patience ni God, yung character ni Christ, hindi niya nakikita yun. Kaya minsan, ang mga bata at mga anak, ano nagiging thinking nila? Hindi totoo yung gospel. May pinapakilala ka sa aking Diyos, pero yung ugali mo, hindi niya karakter. May pinapakilala ka sa aking Kristo Jesus, pero ikaw palaging galit, palagi ka nakasigaw. Ito ba yung sinasabi mo na mapagmahal? Ito ba yung sinasabi mo na tagapagligtas? Ito ba yung sinasabi mo na nagbago sa'yo? Kaya nga mahalaga na makita natin na tayo mismo, makita natin yung karakter ni Kristo sa ating buhay. Sabi nga ni Paul David Tripp, I presented God, kung ganun man tayo, I presented God as an irritable, impatient, judgmental, loud, and accusatory father. Yun yung pinapakita natin sa anak natin kung may ugali tayo. Kasi sinasabi natin kilala natin ang Diyos, pero yung karakter natin hindi nakalinya kay God, then hindi po maganda yung ating ipinapakita sa kanila. Meron ka na bang bata na narinig na after mo siyang sigawan, sabihin sa'yo, Mami, thank you natulungan mo ako sa pagsigaw mo eh. No, it's not helpful talaga eh. Hindi ko sinasabi na hindi tayo magtataas ng boses pagdating sa sin, may firmness din naman. Hindi yung pwedeng may ginawa siyang kasalanan, no, anak, kasalanan, yung gagawin yan. Hindi din ganon. Dapat may firmness. Hindi kasi seryosohin ng bata kung ang treatment mo sa sin niya parang wala lang. Yan yung tinatawag na gentle parenting. Alam mo yung gentle parenting? This is something new na ang pagpe-parent, kailangan gentle ka lang. Huwag mo siyang i-accuse, huwag mo siyang pasasamain ng loob dahil lalaki siya ng masama ang loob dahil pinapasama mo yung loob niya. Alam mo yun, hindi siya iko-correct, dapat gentle ka lang. Hindi. Palo. Palo. May kasalanan, palo. Si James, sa isang araw, ilang beses kayo napapalo. Palo. Talagang ganun eh. Kailangan niya yun para makita niya yung kabanalan ng Diyos eh.
So, ang challenge sa inyo, ipakilala ninyo si Kristo Jesus sa inyong buhay. Okay, dapat nakikita si Christ in your life. Okay? Upang maging magulang na nagpapakita ng biyaya, kailangan mo aminin ang sarili mong kahinaan. Weak din tayo eh. Kunyari daw, may kasalanan na nagawa yung anak mo. Huwag mo sabihin, palagi ka lang nagkakasala. Ako, tignan mo, hindi ako nagkakasala. Hindi! Alam mo anak, may struggles din ako eh. I understand your situation. Pray tayo. Kasi kailangan natin ng tulong ng Panginoon sa bagay na yan eh. Pero hindi lang tayo magpipray, gagawa tayo hihingi tayo sa Panginoong Diyos ng tulong niya na ano yung dapat nating gawin. Kasi put off, put on eh. Diba? May aalisin ka, may ipapalit ka na dapat na ayon sa karakter ng Diyos. Okay? Kilalanin ang sarili mong kasalanan. Sino sa inyong walang kasalanan? Di ba? Tanggapin na kailangan mo rin ang Ama, ang ating Panginoong Diyos. Sino sa inyo hindi na kailangan ng Diyos? Lahat tayo kailangan natin ng Diyos araw-araw. Okay, humingi ng tawad kapag nagkamali. Sino sa inyong hindi nagsusorry sa anak pag nag-sin kayo sa kanila? You have to apologize. You have to say sorry. You have to say sorry. Kung may sinful kayong attitude na nagawa sa inyong anak, you say sorry. There's nothing better na makita ng anak natin yung humility na meron tayo. Ito sa atin na lang. Ang ganda ng attitude ni Dr. Kent Langham. Kasi may nabanggit siya. Parang naging curious ang lahat. Kasi sabi niya, nag-attend daw siya ng Shepherd's Conference. Tapos yung mga guest daw sa Shepherd's Conference, ito din yung mga tao na, alam mo yun, during the COVID time, hindi sumunod kay John MacArthur. Parang criticize nila si John MacArthur for opening the church during COVID. So parang, no, hindi dapat. Close kami. Parang ikaw lang, masyado ka legalistic, parang ganun. So, meron silang mga accusations kay John MacArthur. And then ngayon, nandito sila sa Shepherd's Conference without even apologizing. And so, ang kwento lang ni Dr. Kent sa amin, I lost my respect with them. Because they would say good things about John MacArthur being here in the Shepherd's Conference, but during those time, the COVID era, ang dami nilang sinabing hindi maganda. So, wala naman masama sa akin yun. Ako, naintindihan ko yun. Kahit naman ako din, kaya nga ako nagtataka, bakit nandyan si Ligon Duncan? May problem yan. Alam mo, parang sabi ko nga, magkakaroon na ng problem ang Shepherd's Conference dahil they are really inviting these people. Ako kilala ko yung mga issues ng mga yun eh. Kaya hindi ako nagre-react. Pero meron syempre mga hindi alam yung issue na ka-classmate ko na nag-react sila. Nilapitan si Dr. Kent, parang kine-question, what is this, what is that, ganyan. So, na-convict siya. Kasi nga, parang hindi nga tama yung ginawa niya. So, evening came, during the evening, parang inassess niya yung kanyang nangyari doon sa statement niya about those people. He was convicted daw by God that what he did was not right. It was sinful. So he repented before us. I apologize. This should be for me na lang dapat. I should have not shared it to you. Because kayo din, na-inflict ko kayo yung thinking ninyo na baka mag-isip kayo negatively about these people. And I know that you look up to them. It should have been for me na lang. And I hope that you will forgive me. Sa atin lang to And syempre naman kami, patawad naman kami. But that is a good sign and a true sign of a growing person in the Lord. Humility. Pagka nag-sin kayo sa anak ninyo, sumigaw kayo, nagalit kayo, out of control, you tell your child, I'm sorry, I got angry. It should not be my attitude. That is not Christ-like. I have sinned against God. I have sinned against you. Forgive me. Kung meron kayong mga bagay na hindi nagawa ninyo before as a good parent, you say it to your children. Ako, nag-sorry ako kay James. Pag nagkakamali ako sa kanya. Pag nagagalit ako, minsan inis talaga ako eh. Tinulog ko siya sa second floor eh. And then, nung pinulot ko si James, James, sorry. Nakikinig talaga kayo sa akin, ano? Lasog-lasog yung kanyang katawan. Mabuhay ka! The joke lang. Pero honestly, I ask for apology kahit tanungin niyo si James.
I ask kapag sobrang galit ako, I ask for forgiveness kay James. Sumobra yung galit ko sa kanya. Masyadong mataas yung, kumbaga nag-over dun sa firmness ko. Kaya nga palagi sinasabi ni Del, hindi yun firm, angry ka. Lagi sinasabi sa akin, "Hindi, firm ako. Hindi, angry ka." So kami na kayo nag-away ni Del. Sabi ko sa kanya, "Firm din ako sa'yo, ah." Hindi, joke lang. Pero yun nga, you have to say sorry kung ikaw ang nagkamali. Okay, magpakita ng pasensya, magpakita ng pagpapatawad. Okay, kung kunyari daw nag-sin yung anak niya sa inyo, you forgive your child. Patawarin yung anak niyo. Hindi yung, "Di kita kakausapin for 1 week." Hindi gano'n. Huwag kayo vengeful. Vengeance yun eh. Ano sabi sa Bible? "Vengeance is mine, says the Lord." Minsan maraming mga parents na ganyan, dahil di hindi to sumunod sa'kin, di kita pakakainin, wala kang baon. Alam mo yun, vengeance spirit, hindi, that's ano, un-Christian like, okay? Araw-araw na tumakbo kay Jesus, ibig sabihin, be dependent upon the Lord. Sabi nga ni Paul David, if we're going to teach our children to run to Jesus daily, we must run to Jesus daily as well. Kumbaga palagi ipakita niyo, kailangan ko si Christ. Anak, ako si Christ, kailangan ko araw-araw, ikaw din kailangan mo si Christ araw-araw. Okay? Summary. Let's just go to the summary. Okay? Use the law rightly. May rules, may regulation, may command, may law and scripture. But use it rightly. Okay? Stop relying on rules as your primary tool. May rules ako, dapat magbago ka, dapat mo sundin yan. Hindi ganoon. Okay? Repent of your own law, your preferences, comfort, and control. O kaya yung style ninyong 1, 2, 3, don't do that 1, 2, 3 anymore. One lang. Pagka meron kayong binigay na don't do that, pagka sinabi mo kunyari sa bata, ginawa niya, palo kagad. Kasi para matuto siya na kapag may sinabi kang word na don't do that, alam niya na kagad dapat yun. Hindi siya yung 1, 2, 3. Oh, don't do that. 1, halin ng bata, 2, di ba? May anak ako, alam ko yung mga bata eh. Loko-loko yung mga yan eh. Ganon din ako actually nung bata ako eh. Binibilangan din ako ng nanay ko eh. Jaros! Yung Jaros ko, Jaros na eh. Kaya alam ko pag galit na nanay ko. Okay? Embrace grace for yourself. Grace, we are saved by grace. Always be by grace. Okay? Preach the gospel daily. Daily. Hindi nyo man magawa daily, but regularly. At least 5 times man lang a week. Being reminded, yung anak ninyo. Hindi naman kailangan yung i-preach yung di ba? Pero remind nyo lang, anak, dahil si Kristo namatay para sa kasalanan yan. Sana makita mo yun. You interject it. Remind them, okay, about the gospel. Anak, God is holy. That is sin. Okay? And model grace. Model grace. As you model grace, you are actually modeling Jesus Christ. Para maging kabigha-bighani si Christ. Hindi yung parang yung buong bahay mo, sambayanan mo, palaging magulo. Paano nyo maimomodel as a Christian ang bahay mo magulo? Tapos sabihin nyo, God is a God of peace. Diba? Ako palagi ko sinasabi yan kay James. Gusto ko makita niya yun. James, di ba ang ganda ng dito sa house, we are following God, we have order. Ang problem lang naman talaga, anak, ikaw eh. But that's the reality. Kasi ako, I obey God as much as possible. Dale would obey God. Si James, because matigas ang ulo niya, kaya lang nagkaka-problem. Di ba tama naman? Bakit may problem sa bahay? Because of sin. Ano yung inaral natin sa biblical counseling? Connect the dots between misery and kapag magulo ang bahay because of sin. Kung walang sin, syempre masaya. Di ba? Kaya lang naman gumugulo yung family, gumugulo yung relationship, gumugulo yung dynamics, mainly because of sin. Ano po yan? Wala na lang batas? Bahay. Wala na lang bahay. Hindi. Actually, yung mga bagay na yan, in terms of biblical principles,
Those are important reminders. Bakit magulo ang aming family? Because there is sin. Ganun lang yan eh. It's just simple as that. And if there is sin, what are you to do if there is sin? Confess, repent, and then follow the Lord. Hindi magiging perfect dahil araw-araw tayo ay nag-sin. But kung araw-araw tayo nagpipray, araw-araw tayo na nagdi-depend kay God, araw-araw tayo na may desire na magbago at maging maayos yung family, magiging maayos ang lahat. Kasi the Lord will give the desires of our hearts eh. Kung ang desire naman natin is obedience eh, and for the glory of His name. Do you think the Lord is, alam mo yun, KJ, na hindi niya ibibigay yung bagay na yun sa atin? Malinaw? Okay? Importante yung ating inaral. Any question? Any question? Importante yung parenting ha. Be reminded lang, lahat ng bata makasalanan. Yun yung isa pang kagandahan kay kay Dr. Kent. Pagkasundo ko pa lamang sa kanya, kinamusta ko kaagad, how's your family? Yeah, we're doing good. You know, our 4-year-old is really challenging. So, ganun talaga eh. Be reminded. Hindi tayo nandito sa church para i-promote natin na okay tayo. We are all struggling. Parenting, relationships, and everything. I'm still struggling with James, parenting yun. I'm still struggling with Del dahil makasalanan pa rin ako, makasalanan pa rin naman si Del. We have to be humble enough to admit it so that we may go to Christ. Kasi kapag may pride, kasi minsan ganito yung maraming Christians eh. Ito yung problem ko ngayon na madalas na nakikita ko. Maraming Christian gusto nilang i-promote yung sarili nila na okay sila. Ang kagandahan kay Dr. Andrew at kay Dr. Kent, they always say, we need to grow. Palagi nilang yun yung palaging inaantay ko. They are good teachers because they know who they are. I know who I am at hindi ako magmamalaki sa inyong harapan na parang, hoy, ako okay ako, sundin niyo ako. I'm not okay, but you are to follow me as I follow Christ. I am struggling also with sin. Lahat tayo nag-i-struggle sa sin. Pero may time na mawawala yung struggle na ito. Pag bumalik si Jesus Christ or by the time na mamatay tayo. Kaya ako excited mamatay. I'm really excited to meet the Lord because all my struggles will be gone. Lahat ng struggles ko mawawala na. But I will stay here because God has a plan for me, and that is to teach you. And that is to be a pastor to you, to remind you that we need God's grace every day. That there will be struggles, life will never be perfect, but we are in Christ, and that is perfect na para sa atin dapat. We are all fellow strugglers, and we need to always be reminded of the gospel. We know the gospel, then we are to walk in the gospel. Magtulong-tulong tayo. Hindi tayo dito pagalingan. Okay? Hindi tayo dito pagalingan sa church natin. Lahat tayo by grace lang. Walang pwede magsabi sa atin, ako magaling akong Christian than anyone. No, we are growing only because of the grace of God. I can teach you only because of the grace of God. I understand the scripture only because of the grace of God. Everything is by His grace. And I want you to see that also, na meron grace si God na pwede talaga tayong mag-grow. Okay? At pwede din tayong mag-grow in our parenting if we will truly humble ourselves. To be dependent on God and to follow Him. Malinaw? Let us pray. Thank you, Lord God, for the time that you have allowed us to gather. Thank you for your word. Thank you for your goodness. Though we have an extra time, Lord God, but I do believe this is so important for the church. So I pray for all the parents na lahat po ng aming mga narinig ngayon, aming natutunan, mga biblical principles, Panginoon Ama, nawa tunay na maging totoo to sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon Ama.
at gabayan niyo po kami na tunay po kaming lumakad kay Kristo. At salamat dahil may pag-asa po kami kay Kristo. Pwede po kaming magbago lahat kung kami din ay lalapit sa inyo na nagpapakumbaba at aming iko-confess yung aming mga kasalanan, ang aming paglayo sa inyo. Ngayon kami, Panginoon Ama, ay nagko-confess. Alam po namin as parents, marami po kaming mga bagay na hindi po namin nagagawa na ayon sa inyong kalooban. But Lord, as we study, as we learn, help us, Lord God, na bigyan po namin ng seriousness ang parenting. Though malalaki na yung anak ng iba, may pamilya na yung iba, Lord, help each parent, Lord God, to remind them, their children, kung wala naman sila dito, to remind them of the gospel. Hindi pa po huli ang lahat, na mabigyan niyo po sila ng heart na i-share yung gospel. Kung hindi nila nagawa ito before, help them, Lord God, to teach them about biblical parenting, Panginoon Ama, para yung generation na susunod ay hindi po maging katulad ng generation namin, kung hindi a much better generation. A generation of children, Lord God, who have grown in the grace and the gospel of Jesus Christ. Lord, I pray for your mercy. I pray, Lord God, for your mercy. Have mercy on us, O God. And thank you because there is always hope in Christ. And because you are a powerful God, we know that you will move, Lord God, also sa mga bata po, sa mga anak po namin, Panginoon Ama, na sila din mamuhay na may takot sa iyo at sumusunod sa iyo. We submit all things to you today until we meet next Sunday. Thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you very much.